In the next few minutes, ituturo ko sa inyo kung paano i-attract at palakihin ang enerhiya ng pera. Panoorin mo hanggang sa uli. Bago ang lahat, kailangan maintindihan mo na ang pera ay hindi pisikal na bagay lang. Ang pera ay spiritual din. Ibig sabihin, meron siyang aspeto na hindi nakikita kundi nararamdaman lang. At doon tayo magpo-focus doon sa bagay na hindi nakikita dahil yung 90% ng nagaganap or may impluwensya sa ating reality ay subconscious or hindi nakikita. By law of attraction, bago mag-manifest ang isang bagay sa physical na mundo, kailangan mag-manifest muna siya spiritually. Kailangan mag-manifest muna siya energetically nang sa ganon ay magkaroon ka ng magnet or magkaroon ka ng energy to pull para hilahin yung energy ng wealth, abundance, prosperity. Once na meron ka na ng abundance, prosperity, at saka wealth energy, madali na may hila yung kayamanan o yung pera sa iyo. So, paano ba tayo makaka-align o paano natin i-align yung sarili natin sa energy of abundance and prosperity? Madali lang yan. Kailangan mong matutong mag-trust or tiwala. Dahil kung hihimayin mo ang vibration or frequency ng money, ang vibration and frequency ng money is all about trust and freedom. Some people see money as power, pero sa akin personally, money represents trust and freedom. Ang pera, attracted yan sa mga taong trusted at ng mga taong malaya. Ibig sabihin, kung yung energy mo, yung mindset mo, yung feeling mo, yung aura mo is malaya at saka trusted, ibig sabihin, magnet ka ng pera. Bakit trust ang energy ng pera? Dahil ang trust or tiwala, hindi yan mawawala sa mga taong gumagawa ng transaction or ng business or ng transfer of money. Sige, tanungin natin mga sarili natin. Ibibigay mo ba ang pera mo sa taong hindi mo pinagkakatiwalaan? Ang sagot doon ay hindi. Kailangan meron munang trust. Meron munang energy of trust bago mo ibigay yung pera mo or bago mo ipagkatiwala yung pera mo. Kasi nga, tiwala. Napaka-importante ng tiwala. Hindi ka bibili ng isang bagay kung hindi ka nagtitiwala doon sa taong binibilhan mo or hindi ka nagtitiwala doon sa produkto na bibilhin mo. So, importante na ma-build muna yung trust, yung energy of trust within you before you can attract money. And another representation and frequency na nag-a-attract ng kayamanan o ng pera ay yung feeling of freedom. Ibig sabihin, kapag pakiramdam mo, malaya ka, may hila mo yung pera para lalo kang maging malaya. Malaya in the sense na nabibili mo yung gusto mo, nagagawa mo yung gusto mo, maraming tumutulong sa'yo. Dahil doon, nagkakaroon ka ng feeling of freedom or liberation. Kapag nagkaroon ka ng feeling or vibration or freedom na vibration ng freedom, magkakaroon ka ng freedom din sa flow ng pera papasok sa'yo. And another representation of money is yung generosity. Ibig sabihin, maluwag ka sa pera. At kapag maluwag ka sa pera, maluwag din ang pasok ng pera sa'yo. So that's how the energy works. So you have to build, you have to cultivate the feeling first. If you have the feeling, if you have the aura, then automatically, mamamagnet mo yung energy ng pera. Kasi attracted ang pera sa feeling of trust, feeling of freedom or liberation, and then the feeling of generosity or yung pagiging maluwag. Maluwag ka sa pera, maluwag ka maluwag sa pakiramdam mo ang paglalabas ng pera. Ang mangyayari, ibabalik sa iyo ng universe, ng mirror, ng matrix, ng universal matrix, yung pagiging maluwag mo rin. Kung maluwag kang maglabas, maluwag din papasok sa iyo yung kayamanan or pera. Kaya always, lagi niyong tatandaan, huwag ninyong tratuhin ng pera na isang physical na bagay lang dahil ito'y spiritual din, dahil ito ay may energy din. So, in order to attract money, you have to cultivate, you have to develop a certain mentality, a certain mindset, and then a certain feeling kung saan mararamdaman mo yung feeling ng mga sinabi ko, tulad ng feeling of trust, the feeling of liberation or freedom, and then the feeling of generosity. If you have this
three, itong tatlo na ito, if you develop a feeling, pakiramdam, ramdam mo. Pag naramdaman mo yan, then maa-attract sa'yo ang pera. Maa-attract sa'yo ang kayamanan. Lalapit sa'yo ang kayamanan dahil dyan attracted ang pera. Kung nagustuhan mo yung content natin, yung video natin, please like, follow mo na rin, and then share mo na rin kung gusto mo. And if you have any questions, just comment down, and then gagawa natin ng content para i-address natin yung question mo. Again, as of now, maraming salamat sa time ninyo. As of now, sayonara, peace.